Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si JB Kebyab. Isa akong saranggola vlogger. Ganito pa lang sisimula ang aking umaga kapag ako ay may gagawin na next project o kaya saranggola. Gumigising ako ng alas 7 ng umaga at ang aking almusal ay simpleng kape at tinapay lang. Sapat na ito para magkaroon ako ng enerhiya sa aking gagawin. Sa video pa lang ito ay tuturo ko sa inyo kung paano ako nag-a-assemble ng pakpak ng saranggola o kaya tinatawag nating guryon. At dito ko nga pala tinatago ang aking mga saranggola. Ito nga pala ang lumang bahay ng aming lolo. Sa kasalukuyan, ito na lang yung mga natitira kong mga saranggola. Dahil yung mga iba kong ginawa ng mga saranggola ay nabenta ko na. Maalinsangan yung panahon ngayon at madalas na rin yung pag-ulan kaya minsan hindi tayo nakakapagpalipad ng saranggola dala ng mahina na yung hangin. Abandonado na nga pala ang bahay na to dahil pumanaw na ang aming lolo last April 18, 2024 bago tayo makipag-compete ng Bagabaga contest at magkampiyon doon sa Lingayen, Pangasinan. So bali dito ko naman nilalagay yung aking mga nakayas o kay mga materialis na gagawin para sa ating mga guryon. Tara, simulan na natin ang pag-assemble o kay paggagawa. Ganito pala yung kayas niya mga idol. Ito, sa dulo, flat. Ayan. Flat na pamanipis. Tapos sa gitna, ito yung gitna niya, buko. Buko yung ginawa kong gitna. Pero pwede namang hindi buko yung gawin yung gitna. Kasi yung kanyang kayas, ganyan. Medyo pabilog siya. Pero hindi sobrang bilog kumbaga palobo siya. Hindi siya as in sobrang flat. Ayan. Tapos konting kayas lang sa gitna. Kasi itong laman ng kawayan na nakuha natin ay medyo manipis. Ayan. Tapos papanipis ng papanipis hanggang sa pinakadulo niya. Para ma-bend tong gilid na pakpak niya. Pwede mo siyang bend, pwede mong bilugin na ganyan, no. Ayan. Ayan, ganyan ang may itsura niya kapag binend mo siya. Ayan. Manipis lang. So parehas dapat yung itaas na pakpak tsaka yung pangibaba. Gayahin nyo, pantayin nyo yung pagkakakayas niya sa pakpak para maganda yung pagkakabilog o kay pagkakahubog. Tapos yung kawayan dapat tuwid din. Ito may mga konting baliko pero as in konti lang. Huwag lang yung baliko na talagang halatang halata. Ayan. Ganito lang yung pagkakatali mga idol. Ayan, natali na natin yung taas tsaka baba. May mabuti. Usap natin. Ganyan. Kagaya rin nung kay Kalitar. Ganyan kasi yung matibay na pagtatali mga idol. Ito pa. Ito yung isa. Ayan. Tapos sa gilid ng pakpak, flat. Flat yung kayas. Pa-flat. Kasi hindi naman to pangkitay eh. Ang pangkitay kasi, yung kayas niya dito, pabilog sa dulo. Pero yung atin, syempre, hindi naman pangkitay. Kaya, pa-flat. Ang tawag dyan, patayugin ng mga saranggola. Tapos, yung pinakadulo niya, ayan, meron siyang ukit. Kasi yan yung magsisilbing lock nung tali na ilalagay natin mamaya dito. Sa mga dulo niya. Lahat yan sa lahat ng dulo ng pakpak dapat may ganyan, may ukit dito, kaliwat kanan yan. So tatalin na natin, lalagyan na natin ng tali dito sa mga gilid ng pakpak niya. Ayan, tapos mamaya pag nalagyan na natin magkabila ng tali, babagtingin na siya, lalagyan na ng tali ulit, babagtingin papunta dito sa patindig. Ito yung gitna niya. So yung luwang na ito, pag magsusukat kayo, kailangan dito yung luwang niya parehas tsaka dito. Para gitnang gitna. Ayan, dito nyo kasi lalagay yung tali. Ayan. Buhat lahat.
Ito na siya mga idol. Naitali na yung gilid ng mga pakpak. Ngayon, lagyan nyo ng tali dito. Tapos, hatakin papunta dito. Ayan. Tapos pagkatapos itali, putulin nyo. Tapos, ganun din. Hatakin nyo rin yung kabila. Dapat, pantay yung hila doon sa kabila. Tsaka sa kabila para parehasin yung pagkakabilog. So, sukatin nyo dito gamit ang metro. Okay, anong panukat? Dapat pantay mamaya. Okay, so try na, lagyan na natin to ng ng tali para bumilog na siya. Okay? Ayan. So eto na siya mga idol, tapos na siya. Ayan. Tapos, bakit may tali dito? May iba nagtatanong bakit nilalagyan ng tali dyan. So sa mga di pa nakakaalam, ang purpose niyan para parehas yung taba ng pakpak dito sa kaliwat kanan. Kasi kapag hindi parehas yung taba ng kaliwat kanan, may chance na magkakiling yung saranggola mo. So yan, technique yan para iwas kahit papaano, may iwasan mo magkaroon siya ng kiling. Ayan. Tapos dapat pantay talaga yung kayas, pantay yung bend para pag tinamaan siya ng hangin ay pantay din yung bend ng pakpak niya at hindi siya magkakakiling. Ayan. Tapos baliktarin natin. Ganito siya. Ayan. Yung mabuti sa gilid. Ganyan lang mga idol. Bilog na yan. Tapos paano nyo ba malaman kung sakto na yung hatak ng pakpak? Sakto na yung hatak ng tali papunta dito. Ngayon lang kunyari hatakin nyo siya tapos tignan yung ganyan. Kapag pantay na ganyan, kapag flat na dito na part, bilog na kasi kapag ganyan, ibig sabihin yan, sakto na yung hatak niya. Pero kapag yan, ginanyan mo, kung dalawang to, medyo patusok pa na pag ganun, pag ganyan, kunyari patusok pang pag ganun, ibig sabihin kulang pa sa hatak, hatakin nyo pa. Pero huwag nyo sasobrang kasi ang magiging hubog nyan, ganyan na magiging pa heart na, okay, parang puwet, di ba? Kaya dapat pantay lang yung hatak na ganyan. Ayan, yan yung saktong hatak ng pakpak. Ayan, sana naintindihan nyo yung tutorial natin ngayon mga idol. Ayan, at ang tama lang yung laki niya, wala pa siyang isang dipa. Tansya ko ang sukat nito, di ko pa kasi nasa sukat ng metro, pero tansya ko nasa 160 cm yung haba. Ayan. As yung buntot niya, ganito siya. Di ko pa naisip kung ano yung lalagay ko na buntot dito, pero ang technique ng patindig, mas makapal dito sa ulo kaysa dito sa buntot. Dito sa buntot Pero dito sa talian ng pang-ibabang pakpak, saka dito sa patindig, dito sa itaas, pantay yan yung kapal. Sa buntot lang yung manipis para kapag pinalipad nyo, hindi mabigat yung buntot kumpara sa ulo. Kasi kapag mabigat yung buntot kumpara sa ulo, pwedeng umikot yung saranggola nyo. Dapat mas mabigat yung ulo kaysa sa buntot, okay? Yun lang. So bali yun yung ating tutorial sa paggawa o kaya ipag-assemble ng pakpak. Ilang beses ko nang nagawan ng tutorial yung paggawa ng pakpak, pero gumawa ulit ako ngayon para sa mga bago natin na supporter o kaya mga subscriber. Kasi yung iba hindi pa napapanood naman yung aking tutorial di ba? Yun lang muna para sa ating video ngayon mga idol. Kita-kits sa aking next vlog. God bless sa inyong lahat.